Good morning to our mentor, Ma'am Janet Bisares, our co-founder, Mentor Mark Galingana, OKC executive officers, coaches, and viewers. Good morning. This is Coach Leticia from Macau. My task for today is about empowered consumerism achievement platform. This is the number one, module 1. My first part of task is Empowered Consumerism Achievement Platform, Module 1. Empowered Consumerism Fueled by Alliance in Motion Global ay ito yung bagong campaign name ng ating company. Before I start, hingin ko muna ang smile ng bawat isa sa atin para positive vibes lang sa araw-araw. Empowered Consumerism Fueled by Alliance in Motion Global, ang ipepresent ko ay ano ang EC, ano ang MLM, at bakit Empowered Consumerism. This is about the company. Ito ang nakapaloob sa ICAP. I believe na lahat tayo ay may kakayahang para umasinso. Di nga lang pare-parehas ang mga katangian. Meron tayo dahil na rin sa ways ng pagpapalaki sa atin ng ating mga parents. But in spite of that, I strongly believe that all of us has the ability to become successful because God created us unique. Yun nga lang, dapat may baguhin tayo sa ating buhay. Dahil lahat ng mga taong nagtagumpay ay sumalang sila sa very strict na training para sa mga sarili nila. Lahat ng anumang sports or anumang bagay na gustong makamit, ang tagumpay pinagsisikapan ng matinding pagsisikap. Siguro lahat naman tayo hindi natin masyadong mabigyan ng 100% na best ang mag-attend ng training. Pero dahil gusto natin maging successful, ginagawa natin ng paraan at pagsisikap para mapagtagumpayan ang ating minimithis sa buhay. Better suffer now and live the rest of your life as a champion. Just don't quit and keep on training dahil ito ang susi ng tagumpay natin. Baka di pa binibigay ang tagumpay kasi pag dumating na, di pa tayo handa para yakapin ang panibagong yugto ng ating buhay. Ang oportunidad ay nandyan na. Kailangan lang maging handa tayo para pag kumatok na ang tagumpay sa pintuan natin. Training is the backbone for us to become successful. Dito sa ICAP training, dito natin mapagsikapan ang ating sarili para sa tagumpay. Dahil dito sa Empowered Consumerism, we have the best marketing plan.
wonderful and world-class products. Meron tayong the best system support and the best company. The only thing that we need is to get ourselves ready to embrace success if it's already time to become successful in life. Training is the acquisition of knowledge, skills, and competencies as a result of the teaching of vocational or practical knowledge that relate to specific useful competence. Training has specific goals of improving one's capacity, productivity, and performance. The importance of training ay yun ang nagpapatatag ng sarili mong network. Kailangan natin ang training at matinding training. The importance of training is the backbone in building your network. Sabi ni Abraham Lincoln, "If I have 6 hours to chop down a tree, I will use 4 hours to sharpen my axe." At ang ibig niyang sabihin ay kung meron siyang 6 na oras. Just a moment. Ayan po. Anim na oras at gagamitin niya ang 4 na oras para patalimin ang kanyang palakol. In reality, our mind ay ang palakol natin. Dahil kung walang laman ang ating utak, hindi maganda ang mga salita na lalabas sa ating bibig. Kaya ang pinakaimportante sa training, dapat marami tayong kaalaman. Dahil ang palakol natin sa buhay ay yung punong-puno tayo ng kaalaman at marami tayong ma-share na opportunity. Kaya kailangan ang maraming training para ma-share ng tama ang opportunity. Kung ikaw ay malakas, magaling. Kung ang palakol mo ay mapurol, you can do nothing. Kaya kailangan lang hasahin ang ating isip para maging sharp sa pagpuno ng maraming kaalaman through trainings. Para kayang-kaya nating gawin ang isang bagay ay para sa minimithi natin sa buhay. Knowledge and confidence. Kung ikaw ay punong-puno ng kaalaman, dapat malalim na rin ang iyong pundasyon. Ang training ay ang foundation natin as a networker. Kaya ang huhukayin mo ngayon ay ang pundasyon. Kaya sa pamamagitan pa rin ng training, para ang network mo ay maging matatag. Halimbawa, kung ang pundasyon ng isang gusali ay mababaw, madali siyang gumuho. Konting hangin lang. Madaling umuga at gumuho. Pero kung ang pundasyon mo ay malalim, gaya ng maraming kaalaman natin,
Di tayo agad-agad tutumba pag naka-encounter tayo ng setback along our journey kasi fully equipped na tayo. Kung confidence ka sa lahat ng bagay, no one or nothing can stop you. For example, during our school days, sasabihin ni teacher, "Get ready, we have a quiz." Pag di ka nag-review ay wala kang maisasagot. Pero pag alam mo na at nag-review ka, confident ka na meron kang maisagot. Dahil ang confidence ay nakadepende sa kaalaman mo at malalim yung nahukay mo na pundasyon, ay kayang-kaya mong gawin ang presentasyon mo. Good learning and listening attitude. Sa training ay nabuild na natin ang ating pundasyon. Dahil sa training, confident na tayo. Dahil din sa training, nabuild natin ang ating good learning and listening attitude natin. Dahil dito, sa empowered consumerism, hindi pabilisan, hindi una-unahan, kundi may proseso. Dahil pag ready ka na nayakapin ang tagumpay mo, makakamit mo na at alam ko, kaya mo nang hawakan at yakapin at ibalanse ang panibagong yugto ng iyong buhay na ibibigay ni empowered consumerism. Ang good learning at listening attitude ay dapat talaga magkasama yan, hindi good learning lang o good listening lang din. Dahil kung well-trained ka, dapat pag pumasok sa isang tenga, ilagay sa isip at puso para mai-apply, para yung resulta ay makamit mo na. Attitude is more important than skills. Why? Dahil ang attitude natin, pag wala tayong babaguhin at this kind of business, ay wala tayong maaabot. Dahil ang importante sa lahat ay marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong makinig, marunong tayong alisin ang laman ng ating baso para malagyan ng kaalaman about our business. Kasi pag punong-puno yan, kahit gaano kagaling ang trainer, kung ikaw ay di marunong makinig, walang papasok o walang paglagyan kasi punong-puno ang baso mo. Kailangan alisin yung dating laman para makapasok ang kaalaman para sa ating negosyo. Kaya baguhin natin ang ating pag-uugali para mabilis ang pagpasok ng kaalaman at malaya mong matutunan. At ito na yung panahon mo na punong-puno ng kaalaman dahil binago mo ang iyong pag-uugali. Ang skills naman ay pwede lang gayahin. Halimbawa, may hinahangahan kang trainer. Pwede mo siyang gayahin. Pero yung ugali, hindi. Kasi nagmumula yan sa puso at isip. Sa attitude is more important than education. Ang attitude daw ay mas importante kaysa edukasyon. Pero it doesn't mean na it's useless the education. Iba pa rin yung may pinag-aralan. Pero kalakip ng pinag-aralan, dapat nandun din yung good attitude. Pasensya po sa sasabihin ko umilag na lang po yung ayaw matamaan. Dahil yung iba kapag mataas ang pinag-aralan, nawawala yung magandang asal.
Sobrang taas ang tingin nila sa sarili nila. Di talaga maiwasan pero di naman nila lahat. Napakahirap lang i-approach ang ganon. High professional, syempre sila. Sabi nila, mas maganda daw yung mga ordinary citizen kasi medyo mas madali i-approach. Bonus na lang pag may pinag-aralan ka, maganda at mabait. Yun ay malaking blessings mo sa Diyos dahil ikaw ay kasabihan sa Tagalog, pag may ipresenta kang negosyo, ang lagi nilang sasabihin, alam ko na yan. O AKNY, alam ko na yan. Ito yung termino ng mga taong medyo mahangin. Halimbawa, gusto mong ibahagi ang oportunidad. Ang una nilang sasabihin, yumaman ka na ba dyan? O di kaya, sasabihin nila, balikan na lang sila pag umasenso ka na. O meron ka bang may pakita na katunayan na kumikita ka na dyan? Masyado silang allergy sa network marketing. Di pa naimbestigahan, alam na agad nila. Sila yung mga average lang ang buhay, takot silang mag-take ng risk. Sila yung natatakot, kaya ito yung attitude na mahirap baguhin. Kung ikaw ay may GLLA or Good Learning and Listening Attitude, ugaliin mong makinig ng ECO or Empowered Consumerism Orientation, dito mo mahahasa ang iyong kaalaman sa ating products at marketing plan. At ECPO, Empowered Consumerism Products Orientation. New Empowered Consumerism Orientation. Ito yung NECO. Kung ikaw ay baguhan pa lang at dapat mag-attend ka ng training na NICO kung ikaw ay baguhan pa lang, at ECPO, Empowered Consumerism Product Orientation. Meron tayong mga products specialist na nagbibigay ng ating kaalaman tungkol sa mga products natin. Meron ding ECAP, Empowered Consumerism Achievement Platform. Kailangan aralin lahat ng mga ito para sa ikatagumpay ng negosyo mo. Ika nga, never stop learning because life never stop teaching. Kailangan mong ulit-ulitin, hindi lang 5 beses, kundi more pa para ma-master mo. Ito yung NECO, ECPO, Technical Training, ECO, ECAP, para ma-master mo ang negosyo. Ito yung the truth. Na kaya mo nang mag-present, walang binabasa sa technical training, kaya mong mag-login sa DTC na wala nang tutulong sa'yo, lahat na ma-master mo na o kaya mo nang i-present, ipasa ang natutunan mo. The truth according to J. Hark Eker about the mindset of rich and poor people. Rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know
everything. Ibig sabihin, hindi sila tumitigil sa pagsasaliksik ng kaalaman. Ang mga mayayaman, pag nag-sharean ng opportunity, laging ang sagot ay naka 2 steps ahead sila dahil nakatingin sila sa dagdag na income. Hindi nila tinitingnan yung negative. Nakafocus lang sila sa positive na mga bagay. Nakafocus lang sila sa dahil inaaral nila na mabuti para meron ulit silang dagdag na another source of income. Sa mga mahihirap, sa poor mindset naman, pag siniran o pinag-share ng opportunity sa kanila, alam ko na yan, ang kaagad sasabihin, di pa tiningnan at pinag-aralan. Wala akong time, wala akong pera. Kung sino pa yung wala, sila yung ayaw sumubok, wala din naman mawawala sa kanila. Ayaw nilang sumubok sa mga opportunity, panay ang reklamo sa buhay, lahat ng bagay na pag-aaralan bago matuto. Lahat ng tagumpay ay dumaan muna sa mga balakid. Kung ano man yung inaani nila ngayon, resulta yon ng ginawa nila kahapon. There is no overnight success. Kaya ito yung pagkaiba ng rich and poor mindset. Poor people mindset believe life happens to me. Want to be rich, think small, focus on obstacles. Rich mindset believe I create my life, are committed to being rich, are willing to promote themselves and their value, manage their money well, have their money work for them, act in spite of fear, constantly learn and grow. Rich people constantly learn and grow. Poor mindset people think they already know. Poor mindset people, recent rich and successful people, choose to get paid based on time. Think either or. Focus on their working income. Mismanage their money well. Work hard for the money. Let fear stop them. Think they already know. Dahil ang mindset ng mga iba ay nakafocus lang sa obstacle. Ayaw nilang mag-take ng risk, malay mo dito mo makuha ang pinapangarap mong ginhawa sa buhay. Ang mga rich people ay nakafocus lang sila sa ikagaganda ng business nila at ikauunlad. Yan ang pinagkaiba ng rich and poor mindset. Next is our subconscious. Your subconscious conditioning determines your thinking. Your thinking and your decisions. And your decisions determine your actions, which eventually determines your incomes. Ang subconscious pala natin ang maka-attract kung anong iniisip natin. Our mind is a magnet. If you think of blessings, we attract blessings. And if you think problems, you attract problems. Always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic. Sa business na ito ay kailangan natin i-program ang isip natin sa pagiging positive sa lahat ng bagay para sa ikauunlad ng business. Isipin lagi ang pag-unlad.
Kung nagsisimula ka pa lang sa business na ito at lagi kang nare-reject since na fully equipped ka na ng kaalaman dahil sa nabugbog ka na ng training, ay hindi ka na masasaktan. Ma-reject ka man ng maraming beses sa ino-offer mo na negosyo, ay hindi ka maitutumba ng mga rejections at mga nagni-negative sa'yo. At yung paniniwala mo sa sarili mo ay mas mataas kesa sa rejections and failures. The importance of training. The importance of trainings is to help you develop 100% belief in the system, believe in yourself, believe in the company. Dapat meron tayong 100% parang iba ay maniwala sa'yo. Halimbawa, nag-present ka ng opportunity, dapat ang sabihin natin ay, pag sumali ka sa business ay mababago ang buhay mo. Pero meron kang sistema na susundin. Meron kang dapat tiwala sa sarili mo na kaya at tiwala sa company dahil legit naman ito. Believe sa sistema at believe sa products at lahat ng magtagumpay ka. Kung ikaw ay may tiwala na nagsimula, ito ang kung ikaw ito ang proseso kung ikaw ay meron ng good learning and listening attitude. Na-master mo na yung mga basic skills na andun na. Ito naman yung hagdan para mapagtagumpayan mo ang minimithi mo. Magsisimula sa iyo kung master mo na yung mga basic skills at kaya mo nang magsisimula sa iyo kung may good learning and listening attitude ka na at marami kang na-master mo na ang mga training, pwede ka nang magturo. Ang mga ituturo mo ay yung mga natutunan mo sa training, yung confidence mo, yung mga inipon mong kaalaman, yun ang ituturo mo para maduplicate ka. Kailangan mo ng maraming ikaw para may maidelegate ka yung task. Hindi ikaw yung MC, mag-present at mag-closing remark. Dahil marami ka nang na-delegate, ibig sabihin, pwede ka nang mag-multiply sa iyong sarili. Ay magkakaroon ka na ng network. Dito na papasok yung malaking network mo. Dito na makukuha ang income. Mo. At pag nagkakaroon na ng income, ang anong susunod? Matutupad na yung mga dreams mo. Pwede mo nang mabili ang dream house and lot mo, your dream car, at marami pang iba na gusto mong pagtuunan ng pansin. Magkakaroon ka na ng residual income dahil ikaw ay nagkaroon na ng magandang simula at natupad mo na ang iyong pangarap. Paano halimbawa, may pangarap ka nga,
wala ka namang income. Bakit wala kang income? Kasi hindi ka bumuo ng sarili mong network. Bakit wala kang network? Kasi di ka nag-multiply. Bakit di ka nag-multiply? Dahil sinarili mo, hindi ka nag-delegate. Ikaw lahat yung MC, nag-present, ikaw yung nag-closing remark, wala kang diniligate. Ibig sabihin, kung wala kang diniligate, walang naka-duplicate sa'yo. Kung walang naka-duplicate sa'yo, ibig sabihin, hindi ka nagturo. Hindi ka nagturo, wala kang alam. Kung wala kang alam, hindi mo na-master yung GLLA or Good Learning and Listening Attitude. Ibig sabihin, kung wala ka nito, walang ibang sisisihin kundi ikaw, you. Dahil ang tagumpay mo ay nasa iyong mga kamay, wala sa kamay ni mentor, wala sa kamay ni upline, at wala sa company natin. Ang minimithi mong tagumpay ay nasa kamay mo lang. Ang dapat mo lang gawin, yung best mo, ay yung part mo. Kaya training ang ating pundasyon para sa ating tagumpay. Para marating natin ang tuktok ng ating tagumpay, gawin natin yung pinaka-best na magagawa natin. Given na lahat, ang tangi lang natin gagawin, be obedient lang tayo kasi tayo din ang makikinabang when time comes. Ito na po yung Module 1. Tapos na po ako. Dito naman po ako sa Module 2. Thank you. Empowered Consumerism Module 2. Important of trainings. What is network marketing? Credibility of network marketing. Advantages of network marketing. ECAP presentation, Module 2. Employment vs. Traditional business. Why choose empowered consumerism? How to handle objections. Empowered consumerism fueled by Alliance in Motion Global. The importance of training. Opportunity. Sabi ni Richard Branson, if someone offers you an